Cute. Ito po si Diego. At ito naman po yung create kong character for the Traffic and Transport Management Department of Quezon City, si Lino Matalino. Lino Matalino? Ba't Lino Matalino? Lino Matalino sa trapiko. Aha. Ayan, at si Lolo Serio naman po. Ayan, Lolo Serio. Ginamit namin siya nung anak ko sa Vent Asia before. We perform online para naman sa awareness sa vaccine na si Lolo dapat magba-vaccine sa COVID-19. Tama. Yung aso? Ayan, yan naman yung makulit yung aso na si Boomer. Si Boomer. Ay, Oo, yung linguist na. Ay, boom, boom. Boomer. Tropa pala sila. Oo. Kakaiba si Kuya dahil ano siya, traffic enforcer ka dati, no? Pero ano ka muna? Party host ka, ventriloquist, doon ka nagsimula talaga? For the longest time, for almost 3 decades, performer ako sa parties. But because of the pandemic, bali nangyari, walang trabaho, walang parties talaga, hindi pwede lumabas ang tao. So, I became a part of the Transport and Traffic Management Department ng Quezon City. Naging traffic enforcer ako, nasa karsada, nagta-traffic. Ayun, tapos yung nagbumabato ng mga banggaan. Yun yung naging trabaho ko talaga. Then, eventually, I performed sa isang counselor na si Ma'am Dorothy Delarmente. She's a very good friend. And after I performed, yun nga, yung aming department head, si Sir Dexter Cardenas, thought of putting me in the training team. Kasi actually project ni Mayor Joy Belmonte to na yung Road Safety Month is May. So, ang nangyari, sinama ako sa training team to be part of yung education para sa children. Road safety for children. It was conceptualized by yung OIC namin na si Miss Mary Lawrence Bledo Mendoza. Yung buong konsepto. Tapos, they added puppetry. Actually, it's very interesting kasi may dancing, may singing. And the puppetry added to like they entice the kids to learn talaga about traffic. Mas nagiging silang interesado ngayon. Yes. Na makinig, no? Sa mga information tungkol sa traffic. Correct. It was, it's utang talaga kay Sir Dexter kasi nakita niya yung pwede gamitin yung puppetry. Yes. Dito lang sa Quezon City yan, ginagawa. In Quezon City po. Actually, we were targeting 286 daycare centers and yung nakaraang school year, naka 30 plus na kami. We started March. And yun na yung project. Pero napakagandang project ni Mayora to. Kaya pala si Lino ay nakasuot ng traffic enforcer. Opo. Actually, I created that character, Lino Matalino, sa trapiko. Kaya yung niya, so, mali, yun na nga, nagtuturo siya ng traffic signal light sa mga bata. So, yung red, green, yellow, yung ano ibig sabihin. Basic, Opo. Tapos yung pagtawid, sinuturo ng team yun. Oy, galing. Ayan, ito yung mga ilan sa mga ginagawa mo, no? Kapag ikaw ay nagtuturo sa mga bata. Opo. Galing. Kaya si Lino talaga ang kasama mo pala pag information campaign. Tatampo na isa, hindi raw siya sinasama. Pero balikan lang natin yung yung beginnings mo talaga. Yeah. Paano ka naging ventriloquist? Actually, paano una naging puppeteer? So, bali sa church po, nakita ko nag-concert kami, I used to sing. Nagkaroon ng isang musical recital sa Bread of Life. Nakita ko yung original Kiko Maching, hawak niya si Gingging, ang pangalan niya si Sir Sammy Badon. Si Pastor Sammy Badon. Siya si Kiko Maching. Siya yung original Kiko Maching, kapatid ni Kelly Badon. Ayun po. So, I fell in love. Opo. Side A si Kelly Badon. Opo. So, bali, that was 1986. Kinulit ko na, nung nakita ko yung puppet, I fell in love with puppetry. So, kinulit ko na, Kuya Samson, merong workshop, how will I learn? Then, I became a puppeteer sa church. Yung puppetry pa noon, hindi pa ventriloquism yung natutunan namin, puppet with stage. Value-oriented stories, we hold 2 puppets at the same time. Tapos, kumakanta yung mga puppet, nakatago yung puppeteer. Then, eventually, tinuro na sa amin yung ventriloquism. Hanggang sa, I became a clown. Then, after being a clown, ayun na nga, sa clowning, in-insert ko na yung puppetry, ventriloquism. So, nagugulat sila kasi, yung may manika na, nagsasalita. Ayun, so, natuwa sila. Then, aside from magic and hosting, natuwa sila doon sa ventriloquism. Galing. So, naging career mo na yan?
Naging, actually, started as a hobby, then mas kumikita ka dun sa, Oo. kumikita ka dun sa hobby mo. Mga birthday parties. Opo, sa no? birthday parties mo. Kaya nung pandemic, naapektuhan kayong lahat. Yes, yes. Opo, Ventriloquist, opo, opo. puppeteers, paano ka nag-survive? Yun na nga po, yung sa being a traffic enforcer. Yun na. Yun. Doon ka. And then ngayon po, bumabalik na yung parties. Ayun po. And we invite you to invite us. Yeah. So ngayon, unti-unti na. May mga parties po. Actually, this coming Saturday, I'll be in Shakey's. Okay lang ba? Shakey's Quezon Avenue performing sa isang client. Actually, former client ko rin yun. And she still got me for yung isang son naman niya. So kahit na nasa Quezon City government ka, pwede ka pa rin rumakit sa mga parties. Yeah, Allowed yun. every weekend, sir. Every weekends, ha? Opo, opo. Oo. So, open ka kung sakali may mga interested. Na, Yes, yes, I'm willing to perform. Oo. Paano kayo nagkakilala ni Juan Lu? Do you work together? Maliit na industry lang talaga yung ventriloquism yung puppetry actually. So we belong po to a club, yung International Ventriloquist Society, and prior to that kasi member din ako ng MAGFI. Naging isa sa mga officers ng MAGFI, Majestic Foundation Incorporated. So nung ko siya na-meet, is one of the founder ng MAGFI. Ayun. Founder pala si Juan Lu noon. Nung Majestic So, Foundation thank you Juan Incorporated. Lu. Dahil kung hindi dahil hindi namin makikilala si Mang Rodolfo. Diba? Isa Isa rin sa very, very pinakamagagaling good si Juan Lu. Opo, opo. Nag-ano ka rin? Social media ka rin? Kino-content mo rin itong mga puppet mo? Hindi masyado pero eventually I have a page. think so. Actually, ang stage name ko is Bumpy talaga. I've been bumpy for a long time. Bangga. Oo. So, May kaya naisip nga, ako. Bumpy. Ito, like Bumpy. si Kuya Lino, magagamit mo pa siya to teach awareness sa traffic all over the Philippines. Yeah. Through social media. Diba? Opo, Yeah. Nandiyan na yung character. Ayan na yun. Ayan na yung itsura. Sayang nga. Yeah. Diba? Mas Kahit marami, mas pogi ako. May insecure tuloy. Hindi, kunwari Si na Diego. lang ikaw, yung estudyante, Diego. Oo. Tapos si Lino ang Tama. magtuturo Tinuturuan sa'yo. ka ni Kuya Yeah. Lino Diba? kung ano mga tamang paraan ng pagtawid Oo sa nga. kalsada. Di ba? Oh, pwedeng kayo yung nag-uusap. kasi may problema si Diego Ano problema mo, Diego? Kasi tinuro ni Kuya Lino yung yellow slow. Bakit pag nag-yellow, nangangadali silang lahat. Ay, yun ang mali, di ba? Hindi dapat Oo. nagmamadali pag yellow. The slow down ibig Sa akin ni Kuya sabihin. Lino, 3 seconds na lang, red na eh. Reckless driving. Pwede ka rito pag absent si Diego Castro. Ikaw pumalit. Diego rin naman pangalan mo eh. Sino Pwede. nga Skogi, Kuya Julius? Ikaw, syempre. Siyempre na nga. Cute ang pisngi mo, sarap kurutin eh. O din talaga pwede mong gawing content Oo nga. sa Pwede. TikTok, the daming followers at Oo. marami kayong matuturuang mga Sabi mo bata.